We are the Group 4. So today, we will talk about the case study about heat stroke. But before that, we would like you to witness our short role play about heat stroke. Uy, nangyari sa'yo? Uy, nurse, nurse! Anong nangyari? Heat stroke ka rin sa ano malilim na... Magaling mo yung ano niya, yung damit. Yung thermometer na. Basahin mo yung... Yung lampas! Ate girl! 40 degree ang pa. Hawakan mo to. Ano nangyari sa'yo? Kumusta yung pakiramdam mo? Nahilo po ako. Meron ko ng tubig, oh. Okay, alam mo yung ano niya. Okay na. Bumalik na. 37.5. Na. Tumayo ka na at magpahinga sa bahay niyo. Ngayong nasaksihan niyo na ang aming mini roleplay, pakinggan naman natin si Glenn sa kung ano ba ang nangyari kay Andy. So, based of our case of study na heat stroke is, ang nangyari po sa roleplay namin ay si Andy po ay isang athlete na tumatakbo sa kanyang pang 7th na takbo or 7th laps is siya po ay napagod and naghabol ng hinga. So, kasabay na rin po noon ay ang kanyang pagtakbo sa ilalim ng araw ay yun po yung nag-cause ng heat stroke na kanyang naramdaman while running. So, bigla na lang po siyang bumagsak and yung kanyang coach is napansin po na parang napatumba siya. Then, agad-agad na nagtawag ng dalawang medics. Dalawang medics is agad-agad na nag-act ng medical service. And then, after nun, nagising na yung ating athlete and pinainom siya ng tubig and pinunasan din siya ng towel na basa. And that's the end of our roleplay. Let's answer the questions for our case of study. So, Chloe, first question. What homeostatic balance occurred to our case of study? So, the homeostatic imbalance that occurred is heat stroke. So, bakit nga ba nangyayari ang heat stroke? Nangyayari ang heat stroke because the body become too hot and could no longer control its normal temperature becoming too high, which is the 40 degrees Celsius, causing a loss of temperature sa ating katawan, which is tinatawag na natin itong hyperthermia. So, ano muna nga ba ang heat stroke? Ang heat stroke is nangyayari dahil yung body temperature regulation natin is nag-fail, kung saan mas napipilitan or mas nagiging mainit ang ating katawan. So bakit nga? So ano yung mga makikita natin na signs sa heat stroke? Sa mga signs diyan is kung saan yung pagiging mainit ng ating katawan at the same time nagiging dry yung ating skin kasi dahil yun sa kakulangan natin sa sweat glands na lumalabas sa ating katawan. Ngayon, alamin naman natin ngayon kung ano ang dalawang types ng heat stroke. So, Glenn, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano yung isa sa mga types ng heat stroke? So, ang unang heat stroke na aking i-introduce sa inyo is ang classic heat stroke or non-external heat stroke. So, ang non-external heat stroke is nangyayari po siya sa mga matatanda, mga bata, or yung mga batang at matanda na mahihina na yung resistensya, which is yung mga may sakit. So, nangyayari po sa kanila to dahil hindi po sanay yung kanilang katawan sa physical activities. And nakaupo na nga lang po sila or wala na lang po silang ginagawa is hindi na po kaya ng katawan nila yung heat coming from the sun. So, super exposed na po nila sa sun, then sumabay pa po yung hindi sila sanay sa physical activities. Then parang nag-combine po yun and then doon na-form yung kanilang heat stroke. So, Chloe, pangalawang heat stroke, pwede mo bang sabihin sa amin? So, ang pangalawang type ng heat stroke ay ang tinatawag natin exertional heat stroke. So, ano nga ba ang exertional heat stroke? Ang exertional heat stroke is nangyayari kung saan ang isang tao ay sobra-sobra ang kanyang physical activities na ginawa and kung saan involved ang sobrang init na panahon. For example nga dyan, if yung ginawa ni Andy kanina, na habang tumatakbo siya, sobrang tirik ng araw. Kumbaga nagsama yung pagod niya at the same time, yung sobrang tirik na araw. Causing
kung saan uminit yung kanyang katawan. Dahil nalaman na natin na homeostatic imbalance na nag-occur, ngayon naman alamin naman natin ang cause ng imbalance. Ang cause ng imbalance ay ang pag-stay niya ng matagal sa arawan na kung saan hindi nakayanan ng body niya dahil may ginagawa pa siyang hard activity kagaya na lang ng pagtakbo dahil isa siyang atleta. Hindi nakayanan ng kanyang katawan kaya siya ay nag-dehydrate at natuyuan ng water sa katawan na kung saan mahihirapang mag-release ng sweat yung katawan niya at hindi na makukul ito. So, proceed naman po tayo sa body systems involved. So, una, nandito yung hypothalamus, which is yung brain natin ang nagdadetect ng or nakakaramdam ng init. Then, next naman po is yung skin and sweat glands. Dito, pag na-release ka ng sweat, then natuyo ito, dito mo mararamdaman yung lamig ng katawan. Then, sa blood vessels naman po, dito lumalawak ito para ilapit yung mainit na tugo sa balat. Then, last one naman po is circulatory system. Dito, dito mabilis nagpapump yung tugo, then dadalhin nito ng init palabas sa balat. So number 4, what negative feedback mechanism should occur? So the body should sweat more and make the blood vessels near the skin wider to release heat. These actions help bring the body back to normal. So ang sinasabi po na negative feedback mechanism na should occur sa ating katawan is sinasabi po na kailangan mag-release ng sweat ng ating body para po mag-cool down ang ating body and mabalik sa normal temperature na 37 degrees Celsius. Kasi nga po kapag super exposed na ng ating katawan sa sun is marireceive na natin yung heat, then yung heat ang mag-i-stop sa ating skin na mag-produce ng more sweat. So yung pag-i-stop ng pag-release ng sweat na yun is yun yung nagkukos ng ating heat stroke kasi nai-stuck yung heat sa ating katawan. So, ang process po nito is first yung stimulus. Body temperature rises to 40 degrees Celsius. So, sa stimulus po is ito yung irritability or response ng ating body. So, yung body temperature natin is from 37 degrees Celsius dahil nga super exposed tayo sa sun is nag-rises siya up to 40 degrees Celsius. So, ang next step is uutusan niya yung receptor and control center. Kasi yung control center and receptor is sila yung nakaka-detect ng heat from the sun. So, yung hypothalamus natin is na-detect niya yung high temperature, then yung hypothalamus mag-sense ng signal sa ating effector na mag-release yung sweat glands ng more sweat. Then, para din yung skin blood flow natin is mag-increase. Then, yung lastly, yung response ng ating body is heat is lost through sweating and increased blood flow to the skin. So, kailangan daw po ma-decrease natin yung heat from the sun na nakuha natin sa katawan natin and ma-release po siya through sweating. Then, kailangan din po na mag-increase yung ating blood flow sa ating skin. Then lastly, yung result ng ating body is the body temperature returns to about 37 degrees Celsius and that is how homeostasis is restored. So what are the symptoms of an heat stroke? So makikita naman natin sa skin visual, mamumula yung skin niya and if tinanong mo yung suspected na person na mayroong heat stroke, hindi siya makakasagot na maayos kasi na hindi siya nausea and headache or even vomiting. So if in request mo or binigyan mo siya ng tubig tapos mo, eventually mag-vomit siya. So that are the symptoms of an heat stroke or early symptoms. So paano nga ba natin maiiwasan ang heat stroke? Uminom ng tubig, mag-dehydrate, kung masyadong magpa-expose sa sun or heat. Tapos kung may gagawin ka naman sa mga humid places, mag-relax stress ka. Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo, huwag mo masyadong i-galaw-galaw. Stay calm and relax. Dahil nalaman na natin ang case ng patient, ngayon naman magbibigay tayo ng recommendations upang ma-restore ang kanyang homeostasis. Number 1, move the patient into shaded place para po mabawasan ang init ng katawan natin at hindi po to patuloy na tumaas. Sinasuggest po na isilong or ipunta po sa malilim na lugar ang isang pasyente para po makatulong ito sa kanya.
Number 2, remove extra clothing para po hindi makadagdag yung mga suot niyang damit na doble-doble or makapal. Sinasabi po dito na tanggalin ito para po hindi po siya mainitan ng sobra. Number 3, cool the body with wet towels, ice packs, and cold water. Dahil natutulungan po nito na ma-rehydrate yung katawan natin at mapalamig yung katawan po natin. Number 4, keep cool water only if the patient is awake and able to breathe. I-make sure po natin na gising ang pasyente bago po natin siya bigyan ng water. Number 5, call emergency. After po natin bigyan ng first aid ang patients, kung tumawag na po tayo ng emergency services para na-make sure po natin na siya ay okay. So, ito naman po ang naging rescue mission namin. So, ang case po namin is heat stroke. Then, musod po tayo sa body systems involved. Una, nandito yung hypothalamus, which is yung brain natin ang nakakaramdam ng init or nakakadetect ito. Then, next po is skin and sweat glands. Kapag nag-release ka ng sweat, kapag natuyuan ito, dito lumalamig yung katawan natin. Then, next naman po is blood vessels. Dito, lumalawak ito para ilapit yung mainit na tubo sa balat. Then, last naman po is circulatory system. Dito, mabilis ang pag-pump ng tubo para ilabas yung init sa balat. So, proceed naman po tayo sa number 3, ang symptoms. Ano nga ba ang mga symptoms ng heat stroke? Ang symptoms po ng heat stroke yan ay ang very high body temperature, hot and red skin, headache, dizziness, rapid heartbeat, nausea and vomiting, confusion, fainting and or collapse, at seizures and unconsciousness. So, bakit nga ba nangyayari ito? Dahil po yung kanyang body systems involved ay sobrang naapektuhan dahil sa prolonged heat niya or exposure niya sa sun. Hashtag staying in balance to stay alive.